Magulo raw kausap si Batangas Congressman Leandro Leviste kaugnay sa kanyang solar empire. Ito ang buwelta ni Yusek Claire Castro matapos siyang kasuhan ng civil libel ng kongresista. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Ano bang kinaso? Cyber libel. Sa saan tayo ngayon lulugar? Kasi magulo yung kwento ni Congressman Leviste. Sa divest ba o na-close? Isa daw dapat ang kwento rito. Nagtuturo umano si Batangas 1st District Representative. Ay, itong mukha talaga ni Leviste, mga pre. Pati kwento niyan, magulo talaga. Diba? Kanina nga, unang reaction natin sa kanya, yung ginisas siya dun sa Senado, na reaction natin. Diba, may tanong sa kanya, tapos pautal-utal yung sagot niya. Para bang hindi siya sure sa kanyang sinasabi. Diba? Ayan na, bago po tayo magtuloy-tuloy, kalimbangin nyo na yan, mag-like, share, subscribe na po kayo dyan. Para naman po ay maging updated po kayo sa mga uploads natin dito sa ating YouTube channel. At syempre, may TikTok, may Facebook po tayo dyan. Tuloy po natin to. Representative Leandro Leviste sa usapin ng 24 billion peso fine ng Solar Philippines. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro. Sa kanyang personal vlog, reference ni Yusek Castro ang panayam ni Leviste sa On Point ng Billionaire News Channel kung saan kinumpirma niya na may shares pa siya sa Solar Philippines. I have shares in Solar Philippines, which has shares in SPNEC, which I am not involved in the day-to-day of. Ayon kay Castro, nang matanong si Leviste kung babayaran ba ng Solar Philippines ang fine, ipinaubaya raw nito sa kumpanya ang pagsagot sa issue. Pinuna rin ni Castro ang pagdadivest ng kongresista ng kanyang share sa mga kumpanyang nabanggit niya sa kanyang panayam. Partikular ang pahayag nito na hindi raw niya alam ang araw-araw na operasyon ng SP New Energy Corporation o SPNEC. Sumangguni rin si Castro sa batas at sinabing hindi Hindi ko maintindihan dito, mga pre, kung itong mga may gatas pa sa labi ng mga baliw ng mga tao, katulad nito, ni Leviste, ni Barsaga, bakit kaya sila nag-iingay ngayon? Ayun tuloy, tad na sila ng reklamo. Yung iba nakakasuhan na. Yung iba tatanggalin na dyan sa kamera. Nag-iingay ba sila para sa 2028? Ano sa tingin nyo, mga pre? Kasi ako, nahalata ako di ba? Yung mga baliw biglang naglabasan. Yung mga dapat dito nagdididi pa to sa mga nanay nila Di ba? Ano sa tingin nyo, mga pre? May plano ba sa 2028 itong mga to? Kaya nagpapakilala na sa maling paraan. basta-basta pwede magbenta ng shares nang walang congressional approval. Dinivest mo. Sabi mo, kailan? Kailan mo dinivest? At that time ba na nagkakaroon na ng singilan ng 24 billion? Para asip wala ka ng obligasyon kasi, ay, hindi na akin yan. The problem, mga kakita, kahit i-transform pa yan para makaiwas ka at numistansya ka sa korporasyon mo. If, di pa rin pwede. Kasi di mo pwedeng i-transfer yung controlling shares mo nang walang approval ng Congress of the Philippines. Sa press conference naman ni Leviste sa Batangas nang magsampa ng kaso laban sa Palace Press Officer, nilinaw nito para umano kay Yusek Castro kung alin talaga ang kumpanyang ibinenta niya at alin ang may prangkisa. Tapos yung lawyer niya, tangina, alunan. Sino nga ito? Nakalimutan ko tong DDS na lawyer na to. Comment nyo nga, nakalimutan ko yung pangalan Lahat ng hinawakan nitong kliyente niya, talo. Ay, naku po. Banat ng kongresista, tila hindi raw na-review ni Castro ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa usaping ito. Ang kumpanyang may prangkisa ay Solar para sa Bayan Corporation. Ang kumpanyang binenta ko sa Meralco ay SP New Energy Corporation. Sagot naman ni Castro, At tanong natin, ikaw ba talaga nagpapaandar? Ginamit lang pangalan mo? Di ba? Para bang bakit? Parang ang dami mong hindi alam at ang dami mong hindi pinakikialaman.
marami ba talaga siyang hindi alam? Or pwede ring may alam siya, pero syempre, hindi niya sasabihin. Dumidistansya ka, especially when it comes to the payment ng fine. Sinubukan nating hinga ng pahayag si Leviste pero hindi pa siya sumasagot sa ating mensahe. Ayon sa kanyang kampo, hindi nila nire-recognize ang anumang pahayag ni Castro alinsunod sa rules ng korte sa pagkukomento habang may pending case. Bukod sa paghimo kay Yusek Castro na sumagot sa korte, tinawag na rant ng Leviste camp ang vlogs ng Palace Press Officer. Para sa agenda ay... So, kayo mga pre, anong reaction nyo dito sa kumbaga sagutan nila ni Attorney Claire Castro, no, at itong baliw na kongresista. Baliw din to eh. Ano po reaction nyo dito? Comment down below para naman po mabasa natin yung inyong komento, yung mga reaksyon. Ayan at syempre mga pre, kung may interesting na comment dyan, itatopic din po natin. Diba? Kaya masasabi ko lang dito, yung mga bagitong kongresista na to na katulad nila Kiko Barsaga, katulad ni eto nga si Leviste, no? Sino po kaya yung pinakabaliw sa kanilang dalawa? Sino yung number 1 na baliw? Sino yung pangalawa? 'Di ba? Gulat ako eh. Nag-iingay po sila ngayon. 'Di ba? Mga bagitong may gatas pa sa labi ng mga baliw. Nag-ingay. Bakit kaya? Para ba ito sa 2028? Kasi ako, duda na ako dyan sa mga yan eh. Dudan-duda na po tayo dyan. 'Di ba? Baka may gagawin nga sa 2028. Baka mas tumakbo sa mas mataas na posisyon, kaya ganun ginagawa nila. Pero mali po yun. Mali yung kanilang diskarte yung kanilang diskarte, no? Sa kanilang pagpapakilala. Mali. Issue eh. Issue yung kanilang ginagawa eh. Ma-issue tong mga to. Alam nyo, ito masasabi ko lang. Mahirap pong suportahan ang taong mahilig sa issue. Diba? Lalo na't kung balak nilang tumakbo bilang senador, mahirap po yun. Kasi ang gusto lang nila magpasikat eh. Magpabango. Gumawa ng issue. Para sila yung atensyon sa kanila palagi. Mga baliw nga eh. No? Mahirap po yan. Kasi paano magtatrabaho yung mga yan? Kung puro issue yung kanilang tinatalakay dyan. Diba? At eto, bigyan ko na lang kayo ng example. Si Sara Duterte mahilig sa issue. Nakakapagtrabaho pa ba si Sara? Wala. Tamad. Mabuti pa po yung uod gumagalaw. Si Sara nyo, hindi talaga. Mabuti pang uod kahit pa paano may nararating pa po. Si Sara ninyo, wala. Bakit? Dahil puro lang issue. Uhaw sa atensyon ang basura nating Vice President. Diba? Uhaw na uhaw po. Kaya ganun din po itong mga bagitong mga basura na to. Kasi Leviste, Barsaga. Atensyon po yung gusto nila eh. Gusto nila magpakilala, magpasikat. Paano kung makatakbo sila at manalo sa mas mataas na posisyon? Ang tanong, magtatrabaho kaya itong mga to? Magnanakaw na lang. Pangit ng imahe ng mga to. Diba? Si Sara President sa 2028, ayon sa manghula. Ay, naniniwala ako dyan. Si Sara Duterte magiging presidente ng mga tanga sa 2028. Totoo yun. Nahulaan talaga yun. Kaya nga lang, presidente ng mga tanga. Yun. Agree naman ako Ayan. Presidente ng mga tanga. Totoo yan. Press 1 po. Sa naniniwala na si Sara Duterte magiging presidente ng mga tanga sa 2028. Press 1 nga. Sige po. Press 1 para malaman naman po natin. May nag-press 1 na. MV8 channel. Ayan naniniwala po sila. Sila himawari. Naniniwala po sila na in 2028, si Sara Duterte lang ang magiging presidente ng mga tanga.
Or di kaya presidente ng TUDA. Ay, nako, ang sakit. Yan na, so yun lang naman yung ating reaction ngayon mga pre. Pero syempre, bago po tayo magtapos sa ating reaction ngayon, yan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman mag-update kayo sa lahat ng mga uploads natin. Siyempre, meron po tayong TikTok, may Facebook po tayo, kalimbangin nyo na po yan mga pre. So hanggang dito lang muna. Maraming salamat po sa nandito ngayon. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod live. Ingat po kayo lahat at magandang gabi po sa inyo.